Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga namon nga tagpalamati sa sining istasyon 90.7 FM TMBC Radio. Kagini ang inyong host si Nurse Maribeth. Kaupod ko man ang ako nga mga co-hosts nga si Mother Lily and Nurse Molly. Kami nag-welcome liwat sa inyo sa sining program Community Hour. So, mayong adlaw liwat sa inyo nga tanan kag ini nga adlaw bala. May manamig kami nga topic nga ihatag sa inyo. Kay ano gid kay Ma'am Lily gid una. Ang iya nga topic is entitled Common Food Fallacies During Pregnancy. Mga pagkaon bala nga daw mga piki nga makaon during pregnancy. Ma'am Lily. Oo. Magsiling kita nga fallacies, ang meaning niya sini erroneous o kon misleading notion, no? Medyo gapatalang, hindi amo nga mga kuan, siguro daw pinalaton-laton man, dala naman na, no? Sugid-sugid lang. So, amo ning ato kun topic sini nga tinion, no? So, ang jutay lang ning akon nga kuan diri nga mga pagkaon nga natun-an diri. Ang siling diri ko, no, ang duhat or other dark colored food affects the skin color of the baby. So sa mga nagamabdos, hindi pwede magkaon kamo sing lumboy kag sang iban pa nga dark colored food. Ano pa gid mga dark colored food naton? Ubas inang ubas, red, may bata bala nga red ang nya color siguro, no. Okay. Lumboy. Lomboy gani. Ay, amo na siyang duhat. Inang mangustin. Mangustin ito man na, no? Mangustin ito, kay ti sila, basta mga dark. Ka, ang ing tilukos siya. Ang lukos, itom-itom na gina. Okay. Ang kwandiri nga, hindi na matuod. Kaya ang skin color sang baby, na-influence na sang hereditary factors kaangay sang genes. Inang genes, ara na sa aton lawas. Ara na sa imong lahi. No, lahi, okay. So, natural, kung negro ka, paabot ka man imo bata, ano blang color sa negro, kundi itom, kung kano, ti puti. Kita ya, kay Pinay, Pinoy, kayo manggi, o kung brown color, kita, nami ginang ato nga color, kay ara kita ya, hindi man tamaan ka luto, hindi man tamaan ka hilaw. O, tunga-tunga kita ya. Ang ikadiwa diri na siling, ang squash kuno when eaten by conceiving mother can cause dullness in the baby. Ay nga aman, nga makakos ka ng kalabasa. Ang kalabasa, ang ako niya ginakuan siguro kung matamaan kasing hingaon sing kalabasa, mang dalag ka siguro pero sige nga dullness of the baby sa pagkamango. Mamango ang bata, hindi man siguro, no? This is not true because squash is one of the vegetables rich in vitamin A that pregnant women need for good eyesight and smooth, clear skin. So, kinanglanon gani sang nanay o kung sang nagamabdos, ang pagkaon sining squash o kung kalabasa, kay madagaya ini sa vitamina A. No? Okay. Vitamin A. Vitamin A. Kapanami sa mata. Para sa mata. Para sanag ang pananawan sang nanay kag sang bata kag subong man makahimo o kon tugas ang smooth clear skin, flawless skin yo diha. Dahil ang conceiving mothers should not eat crab. Hindi ko nung magkaon sing alimango. Oy, kanamit sang alimango. Hala, aligi. Aligi na yan. O galing hinay-hinay lang kaon. Kay ba? High blood, ang pregnant woman. Or ma-allergy. Ang mothers should all the more eat crab as long as they are not allergic to it. So, kung mo lang tuloy kaon. Pero, hindi man siguro tudo-tudo. Moderate, no? Kay, ini madagaya sa protein and iodine. Nga kinanglanon precisely for building body tissue. So kinanglanon ini mga nanay kaon kamo sing alimango. Ang eggplants naman kuno ya can cause beriberi. Ang ako niya nabalaan kung ang bata nga toddler nga nagapatubo pa lang sa iyang ngipon kung magkaon sa sing eggplant, no, ang aguting ang ngipon. Oo bala, aguting. Pero sa among pregnant women hindi na matuod nga ang eggplants makakos beriberi. Okay. Beriberi among pregnant mothers is brought about by prolonged lack of vitamin B1. Ini akakulangan ini sang vitamina B1. So hindi nga sila magkaon ka sang talong makatugas ang beriberi. The richest source of vitamin B1 or thiamine, ano gani? Lean pork, liver, ano pa Ma'am Maribeth? Ang ano?
B1. Wala ko sa Vitamin B complex. Liver. Atay sang sapat. Baboy. Baboy, manok. Sa bagay ka kasi Alam na pagkasang sao. Aswang na iya. Okay, liver, heart, legumes, no, Mga magsinga kasudlan. legumes, mga beans, mga uyas, no, munggo, iban pa mga uyas, no. And undermilled rice. Magsilinta undermilled rice, inang hindi puti bala nga bugas nga hindi kita Hindi siya makayo natamaan to, kayo ano, na grill may gid, ara siya, lang guys. siya ho. May ara gid siya nga pula-pula lang. May ara lang vitamina Damo na siya B1, vitamins. no, may niacin, no. Tiki-tiki. Tiki-tiki. Dayon, eating vegetables with bagoong during early lactation causes stomach trouble. Bagoong ginamos? Bagoong ginamos, namit ng ginamos, no? Laktan mo jutay nga Kahang. baboy, kag butangan sang jutay nga kuro katumbal, nga makangkang, ate. Nagutom Oo. Gabiti man ba mo Namit na ng Ma'am ginamos, Lily. o May nagaluto na di sa mga teacher namit siya magluto. Tapok man isa Sa TCA. pinggan yung kanon. Okay. So, as long hindi silang hindi pwede. As long as the mother is used to eating this food, it does Kag not wala cause sa allergic allergy. reactions. Kag wala nagahatag sang allergic reaction yung mga tulsya, no? Ano? Mga tol siya galing. Kung mga tulsya, pwede lang ginayang Sabi ko mga tol siya lang. mga tol, mga lot, mga ruskos. Mga tol siya. Siya. May sabi kay mga tol siya. Doon nagsugpo na. Anong tol siya? Nagsugpo na. Mga rutot bala siya, mga lot. Okay. Ang sunod, lactating mothers must not eat eggs and eggplant because they make the body itchy. So amo to bala sina kay tungod nga may bulbul bala hibuon ang tanom nga talong ti makakos ko no na makakatol. Oo, ti paano yung eggs yung makapakatol ko no? Oo, okay, very rich in protein. So amo na sigurong ilang kung allergy, kung may kwan siya. Kung may allergy, Oo, kung allergic allergic na daan ang nanay sa itlog, ti natural nga hindi siya magkaon kay mga tol siya. Magparangatol siya. Parangatol Oo, siya. oo. Pero kung wala man siya allergic sa Pwede itlog, lang na pwede yan. siya ka-eat. Amo gani kay ang itlog madagaya ina sa protina Yes, kag ang kinanglanon egg yolk. ang egg yolk. Okay. So amo ina nga aton mga natun-an karon mga common food fallacies nga hindi matuod, no? Kag ang ako nadumduman, may nabatian ako nga may nanay nga nagkakaon sing kapid bala nga saging. Ay siling ang isa, Oo. "Ay, hindi ka na magkaon sang kapid Kay nga makapid saging. imo bata." Kay makapid imo bata." Ano pa na iya kay na-develop na nasulod nga isa, mahimo Oo. na doble ko nagkaon sa sing Gani, no? saging. So hindi man matuod, no? Kay inang gakapid man lang na seldom lang na nagaabot, no? Although hereditary na kay kun imo parents yung imo ginikana may it runs in the blood eh. Oo, Kung may magwagid. kapid ka mo nga kwan Nga lahi. nga lahi, masaler gid na iya. Oo, oo. Parehas man sang libat kung may kwan ka mo sang libat, masaler man na magwa. Man Oo, amo oo. sungi, no? Oo. Ay kaluluoy man yung kalakwan nato Oo, yung mga oo. utod, no? Hindi man na sa pagkuan Pero mayo na amo lang na, nasubong kay may mga free na nga Oo. repair, gina-repair ang mga ilang sungi. Pero ang libat at tuod maoperahan pa man ang kwan, no? Ang ano sa sungi yan namin ko ang na, 'di ba damo na sila Operation mga free. Smile, Oo, so. free. Okay. So, dira lang kutob ang aton nga i-discuss party sining some common food fallacies during pregnancy. Medyo Ay, para madumduman ginila Oo, yung nabot lang niyo. fallacy. Te, Ang may may nadum- natugang lang ko. Ang 'di ba magaba sa mga butong kuno ka para magputi do ano bala do mga ano na nila? Ano man Do na, mga pagpati. phalliasis. Oh, fallacies Oo. man gihapon, no? Oo. Oo na. Di, kung negro ka, hinugay ka kaong butong, paabot ka bata mo, puti. Oo, correct. Why na ya sa ginakaon mo. Iba nambal nila bala nga, ay, ginpanamkon na siya sa amonyo, ti, nag-amon na iya nga itsura. Sa alimangon. Nagginpanamkon na siya Mga sa... tiil yan daw nag... Anong alima? Oo, kay ara ang mga tiil bala na feature bala sa TV nga. Nagaginawa Anya tiil nga daw yan, gakapot? kundi daw gakapot, nga daw daw may anuman, ginpanamkon kuno sa Example alimangon. ko na sakon, mangkot ko, mama, ano ginpanamkon mo sakon nga kaitom, sakon, niya ginpanamkon ko bala sa imo ubad. Wala, kaputi, wala sa ubad nga, nagitom ko yan, yati kayong ubad, ginkumos, naglago. Oo, ubad tuod ni, hindi pinangatang mo. Ubad ang yan, kuhan kasi. So, ay na yan, ti, syempre, di mo kami masunod Oh. kay ti, Morena man siya, Morena man si Papa ko, di Morena Oo, man. ti, oo, alang-alang ka alang-alang kang magkano, kay karon masuspitsahan ako, ay, naglain. Sa kay sino ni halin So, nga ay na sa rasa. ginakaon, no? sa Ay na ginakaon. sa ginapanamkon. Kundi kung ano yung ara sa jeans mo, wala kung ano yung lahi mo, Oo. amo na siyang Okay. magwa sa inyo. So, isupport ko lang ang ako nga jutay, kag malipot nga palinton sa inyo sa isa ka poem naman. Oo. Poem. Abo daw gadaw ga kiwi ba ko. Poem. Okay. Ang wala ni tigulo.
Kay abinimo mixklado ini sang Ilonggo kag Tagalog. Wala title. Wala ni title. Ang title, wala title. Okay. So, palag. Palag. O Palagpat. sige, kaya pamati ka mo da, mga nanay, mga tatay, mga manong-manang. Okay, ari pamatiin ninyo. Daw alang-alang man nga ikansyon nakon kay poem ani. Sa sini nga mga panag-on, dapat aton lawas papag-unon para mahilway sa mga balatian nga nagapaluya sang aton kaluwasan. Yo diha. Magkaon permis ang prutas kag mga utan nga natanom sa aton palibot ug saran. Hilway sa spray kag pesticide nga sa aton lawas halit ang gina-provide. No, di ba? Ang pesticide gatag sa aton sang halit kalitan sa lawas ta. Ang fast foods okay sa aton family bonding. Banding ko Domingo. Pero kung perme, hindi maayo sa healthful living. Diabetes, arthritis, kag hypertension, kag masami ulcer sa bulsa ang imo batyagon. Gasto mo. Nga ang tao nagamasakit. Kay kita mismo gatugas ang halit. Si nanay, tamaran na maglaswa, salig na lang sa preserved foods, kag sa mga dilata. Tuod na, hindi? Tuod. Katama na ni nanay Ako mangutan mo. Si tatay naman nalulun sa bisyo. Aga pa hubog na, kaga pahubot sang sigarilyo. Ang mga bata hindi na maatipanan, gakao na lang kung ano ang masapuan. Ala, pangabukay dra sa kusina kung anong makaon. Okay. We ask, nga ang tao gakapatay? The Bible answers, it is appointed unto men once to die. Manggaranon, imol, isganan kag maniwang, we are privileged and entitled to claim kamatayon sa tanan. Isa Canada, tanan kita may kamatayon. Gani, the best thing is to prepare our life. Patuna si Jesus and be free from strife. He died for us on the cross of Calvary to redeem us from our iniquity. Ti, kamusta ka abyan? Ready ka na? Kung madisgrasya, padiin ka. Sa langit kung infierno, magpili ka sa duha. Of course, the best gid ang langit, di ba? Okay ka ba dyan? Pinsaras ang maayo, mga amiga kag mga amigo. Wow, kanang Wow. sa kay Ma'am Lily nga home. Thank you. Gid simple lang siya pero may damo kag gid makwa. English na to bala kag Ilonggo nga combination. So, do ka sawa, ano nga do ka pondo. Sige lang Ma'am Lily, but Do ka sawa? it's good Tuladula ko Ma'am Lily, ano to may hambal, may ginahambal ka sa akon. Before pa mag-start si Miss Molly, si Nurse Molly, may istorya lang ko kadali, no? Ay sa ini ka mangunguma dito sa simpre sa uma, abinimo ang ginasudlan sang ila dayang humay kung magpatuba sila tabungos. Di may ara gina sila yang daw barn man bala dali nila daw kun sa mga budiga. Di namasya na sa isa gabi dito sa iyang tabungos to sa iyang budiga. Pag abot niya to, may nagkalas niya, nangulong-ulong siya. May gakalasaw. Sino na da? Kung ilaga, kung tao pat yun. Kung ilaga, basta giting, hindi lang, si uron lang. May nagsabat. Tao ni. Sino hindi, sala. Correct. Dapat ako gatalang. May nagsabat. Giting ilaga ni. Siling sang tag-iya. Mayo kay sapat ka kay kung tao ka patyon ka gid agoy na isahan na isahan ang tag-iya sang ilaga may ilaga ba lang nga nagahambal di may lang to kay nasalbar ang tao kay nahintuan pa siya no. Ay, naku, Ma'am Lily. Okay, let's go na sa topic ni Nurse Molly about dental health sa mga toddlers. Sige hapon, toddlers, sa mga bata. Oo, gani. Okay, Nurse Molly. Okay, thank you, good, Miss Maribeth. So, ang topic ko subong is about dental health sa aton nga mga toddlers. Okay, so ang tooth decay, amon siyang pinaka-prevalent nga disease, no? Almost 100% of the total population may ara, nagakaagi tooth decay. Okay? So, pagka-end ko na sa toddler period, laban ng mga kabataan naton, may full set na 20 primary teeth na, 20 na kabilog. However, approximately, 1/2 sini nga mga kabataan, may ara na isa
or sobra isa nga ang ila mga ngipon decayed na or guba na. So para malikawan naton ini nga pagguba sang aton nga ngipon sa aton mga kabataan, hindi lang nga magkaon sila sang mga pagkaon nga low cariogenic diet. Ini balang cariogenic mga pagkaon ni siya nga naga-promote or naga-cause sang tooth decay. Hindi lang nga amulan na ilakaunon, but also importante man proteksyonan ina sila sang good daily oral hygiene, regular dental supervision, paggamit sang fluoride and pit and fissure sealants. Pit and fissure sealants daw nag-ano ako to, nagpinitla, no? Okay, so isa-isahon ta na sila. Ano dapat kuno ang diet nila? Hindi Pastor Pit. Wala hindi Pastor Pit. Ang diet nila kuno adequate, insakto, well-balanced, varied nga diet that promotes the general health of the child. Ano ni sila nga mga pagkaon, no? Dapat low sa sugar. Kay kung may sugar gani, may kalamay, particularly sucrose type nga sugar, amo gina sila ya ang nagapadasig nga mag-produce sang tooth destroying acid nga bacteria nga nagatapik gina siya sa ngipon naton, no? So dapat kabalo ang nanay, kabalo ang ginikanan mag-differentiate kung ano nga mga pagkaon ang low cariogenic food kag high cariogenic food nga ihatag sa mga kabataan as snacks and also during gidya nga ipakaon sa ila, no, during meal time. So ano ni nga mga pagkaon ang low cariogenic snack food sa milk group, no, kay iti ato mga toddlers pala inom pa na gatas. Solita to gani meaning sang cariogenic. Cariogenic, mga pagkaon nga naga-promote or nagatuga sang tooth decay. Okay, makaguba sa ngipon. Mga pagkaon nga nagapagguba sa ngipon, amo na na in short. So sa milk nga group, ano ya ang mga low cariogenic, amo na siyang ihatag naton niya as snack food, no? Jutay niya or hindi ni sila masyado makakos sang tooth decay. So milk, whole, low fat, skim or buttermilk, amo na sila. Plain yogurt nga wala ka sang jam nga idugang. Okay. Sa cheese naman, amo na mga Swiss cheese, cheddar, cream cheese and cottage cheese. Amo nang aton ipakaon sa ila. Ini naman yung mga pagkaon ang hambal ko subong mga cariogenic food nga dapat kung hindi gid man malikawan nga ipakaon naton sa aton kabataan, iupod naton with meals, no? Kinahanglan nakakaon na sila kanon para nga ma-coat na bala nga daan ang ilang ngipon. So mga chocolate or flavored milk drinks. Hindi pwede, dapat may meals ng upod. Ice cream, sherbet and flavored yogurt. Namit ba? Namit yan, yogurt. Sige, whatever. Sa meat group naman, syempre hambal naton balance, no, kag adequate nga pagkaon naton ihatag. Sa mga karne naman, ano naman ni ang mga pagkaon nga low cariogenic snack foods? A cooked meat naton, mga lunch meat kag even hot dogs pero wala siya ya added sugar. Mga ang peanut butter nga wala sang sugar kag hard cooked nga itlog, naluto na tanok nga itlog. Oo, hindi basa-basa, hindi bala, basa. hard cook. Ano naman niya ang cariogenic food under sa meat group? Mga meats nga ginpreparar nga may kalamay. So ano aton nga mga chorizo, mga inang ham, tapa, ham, inang ano pa ganing isang daw tamis na Tosino na namo na. Damo sugar. Oo. Chocolate or sweetened yogurt, covered nuts. No, amo na siyang hindi naton pagpakaon nga snack, no, kinanglan with meals. Ano naman niya ang mga pagkaon, bread and cereal group. Sa ano naman sa grupo sa mga tinapay kag mga cereals naton. Ang low cariogenic snack foods pwede naton mapakaon sa aton bata nga low ang iya nga incidence ng tooth decay. Amo ni ang breads prepared without sugar, popcorn, kag cereals nga prepare without sugar. Ano ni mga cereals naton? Sirilac. Mga oatmeal. Mga oatmeal na to, no? Or even, linugaw nga wala sang kalamay, no? Asin lang nga Do ka bland, do wala sabor. sabor. Do wala sabor. Pero kung gusto naton, hindi mga tooth decay aton bata, ti amonta ni siya. Ang mga cariogenic foods naman niya, kinanglan is serve with meals. Amo ni ang, syempre, mga bread, crackers, pretzels, rolls, cakes, cookies, kag iban pa nga gin-bake nga mga tinapay nga may sugar.
Okay, so amo na i-serve nato na siya ya with meals or tapos na kaon. Ang vegetable and fruit group, hambal kita nga ti inang vegetable na gid na and fruit, pwede pagaling nga maka-cause tooth decay. Okay, so ano niya ang mga low cardiogenic snack foods? Amo ni ang fresh, tanan nga fresh, water-packed or frozen foods and vegetables or their juices nga wala sang sugar. Wala ta nagdugang sugar. Ano niya ang dapat i-serve naton with meals? Ang mga dried fruits and vegetables and those packed in sugar syrup. So kadamo no inang aton bala nga mga ano ganing ginabutang sa salad ng mayonnaise. Hindi ng mga fruits bala nga ginabutang sa salad naton. Ano ganing Basta tawag salad, fruit salad. Oo, basta fruit cocktail, no? So tawag na sa inang Cocktail. packed na sila sa sugar syrup. So hindi ta pagpakaon Hindi nga. lang pag-isimpon. Oo, yung dapat syrup. after meal lang na sa naton ipakaon. Kaya ginainom Kaya pa dapat na ya ganis. fresh ang aton, Iba. no? Kag mga fruit drinks containing added sugar. So ano ni mga fruit drinks naton nga containing added sugar? Lagi na prepare Inabalang- na kadaan sa plastic. Oo, na inabalang naka-tetra pack nga may straw, Resist, oo. no? Anan. Basta basta mga naka-tetra Basta packs makita na siya nga may over mga the counter. Oo. Tetra packs na siya nga may inod ng straw. Mga ano na sila, mga fruit drinks na sila nga may added sugar na. Hindi na sila fresh fruit juice. Okay. So, ano pa gid ang mga other foods nga low cardiogenic snack food? Ang mga sugarless candy, may mga dulce man ta nga sugarless, kag mga sugarless man nga gum and soft drinks nga sugarless. Pero, hindi naton pagpakanon na aton mga children, mga toddlers naton sang gum, ha? Kay basi bala kung tunlo nila, no? Ang cardiogenic food other foods, syempre ang mga dulce naton, even gali ketchup. May damo na siya gali sugar, no? Ang aton nga ketchup. So dapat Okay. oo, pero daw ita kabalo kay Wala. ti aton niya daw kaslom gani na. Grabe ta gani kung healthy na siya. Pero gali kay dapat i-serve ta na siya with meals. Kay so may mga medications man, may mga bulong man nga ginapainom naton sa aton bata nga may unod man gali nga sugar nga makaguba sang ilang tooth, no? Sa ilang teeth. So dapat best gid ina nga tan-aw naton ang label kung may unod na siyang sugar, especially kung mga flavored bala nga mga bulong kadamo na subong Miss Beth, no, sa mga flavored nga mga sugar medicine. coated. Oo, kay para Kaya mga bata, hindi namian, hindi sila lagi ng manamian. bulong. Oo, correct na siya. Hindi sila manamian kung kapait, kung kaaslom, amo na. So ginabutangan na siya flavor nga sugar para magtamis. So tan-awon ginaton ang ang content sang aton nga bulong nga ginapainom sa bata, no? Kung ano na siya gani, kung may unod na siya, may content siya gani nga sugar or coated siya, dapat ipainom ta na siya during meal time man, no, para hindi maguba ang iyang ipon. So ang diet ni bala sang mga kabataan, laban ta ni siya makontrol kung gagmay pa sila, di ba? Kay kung gamay pa sila, kung anong hatag naton sa ila mo naman nila kaunon. Dapat tagaan naton i-establish na naton ang ilang eating habit samtang gamay pa sila para pagdako nila amo na ang ilang sundon. Hindi na sila kay importante gid dason kun hindi gid man na malikawan nga makakaon kang pag ang ato mga kabataan sa mga sugar rich ni nga mga pagkaon, no, para sa to sa mga cardiogenic food nga na discuss ko earlier. Ang importante gid ipa-rinse gid naton sa water afterwards, no, after eating ipa-rinse gid naton sa water, mainom gid sila tubig, mamumog, and as much as possible ma-toothbrush gid, no? So amo ni siya ang next na ko na topic is about oral hygiene measures. So magambaga ni nga oral hygiene, importante ni siya sa pagkuha sa mga plaque or mga kiki bala sa mga kabataan nato, no? Ulain man ni siya sa plaque of appreciation. Lain na saya. Sige, inang mga plaque da bala nagapililit na sila sa ngipon, no? So importante makuha ta na siya kay naka-deposit na kay sa ulihi matartar na siya. Matartar na siya nga na ginayaw o tig-ana na siya. Calcium deposits na. Oo, ano na siya na makalcified na siya or baka budlay sang term matig-ana na siya nga hindi na siya makuha sa toothbrush lang, no? So kinahanglan gid kwaon naton ini ang importante ang insyakto kuno nga oral hygiene amo siyang nami, no, para makuha naton ang aton nga mga gapililit da sa aton ngipon. So initially ini ni bala nga mga gapililit ni nga higko makuha mo ni siya
kung sang gamay pa ang baby naton, gagmay pa na sila, i-wipe mo sang clean kag cotton nga tela, no, butang ano na sa ilagams, ikwaon nang na inusnusan, hinahinayon lang no, para nga hindi hinusnusan lang gani ako, hindi mo ibagnos mo gid. Nus lang para inang para nga daw matinlo lang bala, hindi mo pagbagnos to diba magkalagisi. Ang kasi pala ako nagtapik na tuners mo, hindi pagnusan. Ay tela mo na ang siya. iba niya ginagamitan sang toothpick na Hindi kanila. Hindi gamay sa bata. Pag irap pa lang sang pag irap pa lang sa ngipon, syempre puros pa na gums laban. Inang mo lang nang tinlo nga tela, imo na siya nga cotton, amo na siyang tinlo, dason imo ibutay irub gently sa iya nga mga gums da. Labi nagi ko may bag-o bala nagwa nga ngipon, no? Para matinlo lang siya. Kaya hasta iya dila. So hindi pagamitan gid sang toothpick ha. Kaya ang toothpick ya para lang sa mga malam na mga ngipon. No, kami natabo bala nga may bata gid sugo sa sang yang nanay gabaligya ni karinderya. To dali-dali to dalagan toothpick kay wala na ta toothpick sa uluha ha kay basi malipat ka toothpick sa uluha gid pag-abot ya to. Si mo bakal ko piktot. Sino ano piktot na? Ano ko yung bigla ni piktot niya. Toothpick niya bakla. Damo ginabalaan si mother kaya so amo na siya. So kung ang primary dentition ni balang basta may nagwa na gani nga unto ang ato mga kabataan, dapat i-toothbrush na gidna, no? Maghatag kami gani toothbrush mga 1 year and a half. Gahatag na kami na sa amon nga local government unit, no? Ang dentist namon gapanghatag na or especially on 2 years old na ginaya dapat may una-una na gina sila nga toothbrush, but bisan wala pa sila kabot 2 years kung may naguluwa na ilang ngipon, dapat maanad na ang bata nga maggamit sang toothbrush with a little toothpaste, no? Hindi man damo-damo na siya nga ano lang siya, pea size lang na siya no? Para nga may P lang siya lang, oo. Pea size. Malumok niya nga toothpaste. Oo. Kaya so nang ihatag sa ilay nga toothbrush, syempre. Oo, na siya soft ha ang ilang nga bristle. Oo, hindi nga kisil. Kalagisi tumislo rounded end na nga nylon bristles dapat amuna siya. Dasundag ko ang handle bala kay para nga kung dago ang handle syempre mag-grasp mayo sang mga kabataan, hindi magkaladagdag amuna kay ti dako ilang ulyatan. Kag importante gid tudloan sang nanay, no? Sige ato bangay ta diyo amo niya mag-uyat sang toothbrush. Dason mag-brush up down. Hindi na siya nga inang tanan, inang halabagnos lang pag gusto lang da. Hindi, no? Dapat tanan nga ngipon maagyan gid sang toothbrush kag hindi lang na siya silinga nang na bala no gayon tawag sina nga pang horizontal lang umamo na bala gabaid hindi gabaid lang no kundi halin sa babaw padalom kung babaw imong ngipon babaw padalom kung sa dalom mo naman nga ngipon sa dalom kauna pasaka sa dalom pasaka amo na kag ang sa sulod di bala mga ngislo amo man na hindi lang sa tubangan ng tanan ang sa likod no toothbrushan gina siya amo na mga nanay so tudluan gid ang mga bata, and also ang paggamit ni balasang floss hindi lang na nga mga dagko na ang ma-floss, dapat hasta babies or gagmay mga toddlers na tudluan naton para maanad sila lang inang dental floss no may ara na ginabakal sa unwax lang aton gamiton, may ara na nga ginabakal sa mga botika or sa mga basta sa pharmacy may ara man baka lang dental floss sa grocery may ara man na gani tan-awon mo lang dental floss hilo pwede man pero ang hilo kinanglan nipis siya ha kay ti ang floss ya na measure na nila ya ang kanipison nga para makaigo gid sa in between. Siyempre hindi hilo libila. Na dason inang ang kabalo na kamo na gamit sa butang mo sa imo index finger sa piyak nga kamot i-roll mo na da sa index finger man sa piyak kag i-form mo letter C bala mag-floss ka nga gasina siya para nga ang mga kilid-kilid di bala sa ngipon makuha na da ang hindi malabot sa toothbrush naton. So amo na siya ang purpose ang aton nga floss.
decay. Kagdayon kita man nga nanay i-insure gid naton, may responsibility kita nga i-check gid naton no kun ang aton nga mga kabataan naga-toothbrush gid kung wala. Ako nadumdumang ko gid ni baw sample. Magambal sa mama, ay ka toothbrush na kamo, oo ka toothbrush na tawa to lang toothbrush kay basa kinusnus ginbutang na sa tamaran ko sa gamay ni Pilyo. Ginuno lang sa tubig. Parang nakapag-toothbrush yun. Nag-noteg ka. Nasa una pa to. Kaya muna. Marami man ang unto ni Nurse Molly. Ina inamba ko gani subong nga inang nagigamba ko nga tan-awon gid kay may salaman to no dapat parents daw man bulaw. Tan-awan yo gid nga wala lang ginuno sang bata sa tubig kundi yang nag-toothbrush gid siya. So amo na siya ang aton nga oral hygiene measure. Another pagid naton nga himuon para malikawan na aton ang tooth decay sa aton kabataan is dental supervision. So anong buot silingon sang dental supervision? Since ining aton mga dental caries naga-occur ni siya before the age of 2 years, imagine no, before mag 2 years old ang bata, iban may mga guba na nga ngipon, grabe. So ang dapat ang initial visit kuno sang bata sa dentist must be done as early as possible man. Ginahambag niya na mo masakit na iya. Tapos ano gid lang ginahimo naton, di ba? Magkadto lang kita sa dentista kung kasakit ang ngipon. Ano pa ang pananaw sa mga bata sa mga dentist daw mga monster. Di ba mo? Oo, naka-mask pa daan. Oo, dayon gauyat dagom nga ibutang si mo ngipon. Syempre sakit-sakit kidya pananaw niya sa bata monster. Oo. So dapat amo ni gali ang aton nga himuon. Ihambal sa bata nga okay, malakat kita sa dentista naton subong for your dental check-up. Nan. Pagabot pero hindi gid bala pag i-overemphasize nga hala andam-andam ka gito kay inang ang aton nga dentista balaga pang ano na bala sa ngipon ay, hindi na amo na ya. So it just ang bala nga ka-casual. Then after that during the first visit hindi man gid sila nga syakon sa dentista papungko na siya sa dental chair para makita ko anong itsura sang dental chair ay may mga high-tech na bala nga dental chair subong nga naga itom uko nang nila mo na o gasaka-saka o kapanaog recline nagatumba-tumba mo nagigdaigda. Ti syempre daw amo lang anay para mahambal ang bata nga ay hindi man gali kaladlukan no daw pa amag-amagan lang next time magkadto na siya ti amo na tinluan iyang ngipon amat-amaton lang pa-adjust siya until nga maanad na siya pa ikatatlo ya gali nga kadto kung may kinahanglan kalamutan no pero syempre bala kung kung regular ang dental check-up naton ni siya ang regular Miss Molly at least twice every year. No, amo gina iya every 6 months gahambagan ng dentista namon nga at least twice every year may dental check-up kay hindi man buot silingon nga pagkadto ka sa dentista bunot lang pwede man nga check-up lang kung sakto ang formation sa ngipon mo. Importante ni bala nga makita sang dentista ang formation sa ngipon naton. Kag dafson kung makita bala nga may mga guba ila na dayon kay uhon. Kay importante ni siyang aton ngipon sa kaon naton sa pag-choose ang food, di ba? Paano na karong kakaon mayo aton bata kung gasakit yang ngipon, hindi lang siya magkaon kay kung na-notice nyo kung masudlan gani ungab, di ba? Gasakit. Yan, ti amo na hindi na sila magkaon, ti mamalnourished naman siya. Dayon siya gana magkaon. Para nami siya maghambal, makahambal siya insakto labi na gid kung bungi kung bungi ang bata hindi siya kambal sakto ng covergeveran isa pa nang siya sungaw siya maghambal no isa pa gid for appearance kuno for appearance gali sang tawo kay ti ang insakto nga pag-develop sa ngipon amo ni siya ang nagahatag man shape kag form sa aton guya ti tan-awa mo bay kon ang imo nga ngipon da ungab di ba ga ano ka man naga ni gani do tigulang ka na nagayupok na imo nga guya no so dapat i-insaktuhon man nato no ang aton nga ngipon kag sa pag-hold sa mga spaces na bala para sa pagtubo sa mga permanent nga ngipon sa aton nga mga toddler so insakto na siya no ikaw nurse Molly ha sa mina anay may practicing dentist kuno siya nadlok na tong mga kabataan magkadto sa iya kay nga sinising isa nga nakabati siya as tigulang sinya ano man nga dentist niya pagkadto ko to sakit lang ngipon ko pagbalik ko dosngal na bibig ko kagibutan anesthesia kagibutan gingamitan ko sa martilyo hindi kay bala akong kontig bala ginamartilyo man nila sa kabataan hindi na sa iya so amo na kinanglan ang may dental supervision pag once nagtubo ang ngipon
at least twice a year or every 6 months, madala na gidya sa dentista ang aton ng mga toddlers, no? Para maamat-amat na siya sa pagtubo sa ngipon niya, pag-check kung bala may buho, kung wala, kag hindi siya dayon ma-shock na pag-abot niya sa dentista, bunutan lang siya dayon. Okay, so amo na ang aton nga second nga hilimuon para ma-prevent naton ang tooth decay. Another one is the fluorides, ang paggamit kuno sang fluorides. So, ang paggamit ni sang fluoride, importante ni siya, kay effective gini siya nga maka-reduce dental caries. No? Ano ni siya ang role sang fluorides naton? Gabulig ni siya nga inabalang iya nga ginatabunan, ginakot yan ni ang ngipon para nga hindi or para maging resistant na ang ngipon naton sa pag-atake sa mga acids, no? Nga amo ang makaguba sa ngipon. So bali daw gina-coveran niya daw gina-coat ya bala para nga hindi ma-attack sa mga acids kag nga makakos sang dental caries. Okay? So pwede ni siya may duwa ka method paano ni nga mahatag ang fluoride. So through systemic administration, ano niyang systemic administration? Paagi ni siya sa community water fluoridation. So kung ang level kuno sang fluoride sa community water is greater than 0.7 parts per million, wala na kinanglan supplementation. Pero kung less than 0.7 parts per million, ginakinahanglan ang supplementation. So ginatanaw naman na sang aton nga gobyerno kung kulang ang fluoride sa aton nga water supply, tigahatag sila, no? Gahatag pagid. Another one is topical application. Ano niyang topical application? Ginabutang ni siya topically sa surface sa ngipon, no? Gina-apply na siya. Most ang pinaginaton kanami nga example is using toothpaste with fluoride. So dapat kung toothbrush ang bata na, make sure gid nanay kung magbakal ka gani toothpaste with fluoride na siya. So laban din naton nga mga toothpaste subong na siya with fluoride na siya kay para amo na ang pasado sa aton nga Philippine Dental Association. Okay, so amo na. Another, ang last naton is pit and fissure sealants. Ano ni siya yung pit and fissure sealants? Pit, P-I-T, buho. Kag gina-seal naton sa aton di bala ang pasta, no, ginapastahan. May mga ngipon gidya nga bisan may buho na siya, hindi na siya kinanglan bunuton. Mas-save pa na siya gihapon kon pastahan lang, no? So kabalo gini ang dentista sang ilang nga himuon para nga hindi maguba ang ngipon. So ang kisabala para sa mo nagahambal ang mga tao nga ang dentista dayan no na iyaman mapagbunot kami ngipon, hindi lang kami pagbunutan kay kliningan lang kag pastahan. Why sila kabalo nga para na sa ila kayuhan kay lain gidya bala magkaon ka nga imo gidya ngipon original, di ba? Yes. So kalaw ay kun postiso ka manami to tan-awon no kay may ngipon ka pero daw lain gid ang pag-usap mo kay hindi ka kakaon sa mga mga mais nga sinugba kay base mautod imo nga postiso ti kamal dan sa postiso. Sinugba nga baboy or mais gani ako nang mga tigatig-awag mais gali. Tigatig-awag mais ya. Ti amo na toho nga mais. Ti amo na inang iban hindi magkaon nga mo to da kung postiso. Ti kun hindi kaya postiso, ya kun di makakaon ka ma-enjoy mo mo na ang pagkaon, no? Hindi ka slice mo na lang kadaan. May natabo na ya postiso natulon ang hindi kaya magkaon yung mais ipik ni tone mo, di ba? Isa-isa. Natulon niya ya postiso. Bilog nga adlaw tunggaro niya magpamuson siya, bantayan niya kay basi magkagwa to. Oo, may ara man to sa amo. Natulon niya ya postiso kay nagkadlaw sa pagkadlaw halog ya postiso. Nalugya postiso nagsulod. Daw isa to kang ngipon or duwa. Kadiri sa unaw. Tigini mo to, gin-x-rayan kundi indampi ang postiso. Dason kag daw napirahan siya? Waay na to siya ginoperahan. Ginulat na lang magwa. May lang kay nakagwa pa. Lipat ka mo kaya kita refer to naman sa hospital. Amo na, syempre may kang UR. So, amo na siyang kinalain kung may postiso. Kung may postiso ang isa ka tao. So, lain gidya kon original. So, hindi ka mo magtingala kung magambal ang dinyo dentista nga, ay hindi pa ni siya bunuton ha, ipastahan ta lang. Tika, naman, advance naman subong ang technology. Pwede na siya mahimuan sa paagi nga
hindi maguba or hindi mabunot imong ngipon kay lain gid ang original. Ang So iba amo na na siya. implant, gina ano na lang, Na- permanent, Oo. ginaoperahan. Parang hindi na sa mga Makakaskakas. kakaskakas. No, so amo na siya nanay, bisan kita, bisan kabataan pa na sila, ang ila na nga dental health nakasalalay gyapon sa mga caregivers no labi sa nanay. So dapat tandaan naton para malikawan naton ang tooth decay, ipakaon naton sa atong mga kabataan low cariogenic diet, no, atong na-discuss ko na kagina. Tapos kaon ipa-rinse gid sa water kung painom mong tubig. So dayon good daily oral hygiene, ma-toothbrush at least twice a day, no? At least twice. Pero kung dapat thrice, 3 times pamaw panyaga panyapon, pero kung alang-alang at tatlo bisan duha na lang okay na. Kag importante Sa ang aga, test kag magtulog kumatulog. gid, no, Oo. maka-toothbrush siya. Then regular dental supervision, pagwa sa ngipon niya, dapat dalo na siya sa dentista, no, para nga maandad na siya sa dentista. Kag masubaybayan sang dentist ang iyang ngipon. Kag kung paggamit sang fluoride, kay ang fluoride amo ni siya ang nagapagbakod sa ngipon para hindi magsalupsop ang ang mga Mga plaque. bakterya nga nagahatag tooth decay. Ang baklo naton nga toothpaste inang may fluoride with fluoride. And pit and fissure sealants, pastahan, papasta. Syempre dentista maobra sina. So amo na siya ang mas-share ko sa inyo parte sa aton nga toddlers. Oo. No? For May mga maestra week. kami bala anay nga tungod ang yang ngipon bala daw nagasiwil bala imbis pa matadlong maghambal bala Napagwa. siya daw wala na sang hindi mo ma-identify kung P kung F kay niya imbis nga Pacifica Palaypay Pacifica Palaypay. Kay nagsungaw, no? May Tungod sa iyang may ngipon. braces na subong Oo. tipoy din na nakamatangan. So, Falafens? Hindi mo maintindihan kung P kung F. Fee na siya, fee. sige, padayunan na ka, Ma'am Lily. Okay, thank you, Gid Nurse Molly. No, kanami, isang dental health para sa mga toddlers naton. Kag hindi lang sa toddlers, kundi sa aton man yung mga dalag ko, kahit may mga adults man, hindi manigar, nga wala man sila sang practice, nga mayo sila nga Good dental health. Okay, sa sininga topic naton, itakol naton ang problema sang babae kag lalaki. Ma'am Lily, may-ari ka ni? Ang ano na? Ikaw, Nurse Molly, may-ari ka ni? Ano na siya, Miss Beth? Ulcer. Sino may ulcer da sa inyo? I'm sure damo. Gini mo? May-ari ka ni, Ma'am Lily? Wala. Hindi pagitama. Hindi pa kita. Ikaw, Nurse Molly? Hyperacidity lang, pero hindi Okay. Si Pastor Pete, I'm sure wala. Kag ako, wala man. Okay. Let's talk about ulcer. Ang ulcer ni siya damo, ni siya klase, hindi lang ni isa. So, generally, ang tawag sa ulcer is peptic ulcer. Nga gitawag siya peptic, it's because ang it's because ang pepsin. Dabali, enzyme ni siya nga nagalive normally sa aton nga tiyan o po dyan na ang hydrochloric acid. Okay, ano ni siyang peptic ulcer? Sa simple nga pag-insyende, ano na siya inang excavation kuno sa mucosal wall sang esophagus, stomach, and duodenum. Bali sa aton ang excavation daw bali daw napilas or nagluhob, di ba Ma'am Lily? Excavation daw crater bala daw nagluhob da siya or napilas man siya sa lining sang imo nga tiyan or sa imo nga esophagus. Ang esophagus ni siya bali ang tubo na bala Nurse Molly alin sa aton tutunlan nga nagaangot pa kadto sa aton nga tiyan amo na tawag nga esophagus. And then ang stomach kabalo ka na amo na imo tiyan. Kag sa duodenum. Ang duodenum ni siya bali, ano na siyang first part sa small intestine. May small intestine kag may large intestine. Ang duodenum na siya, amo na siyang first part nga halin sa imong tiyan masugod na nada elongate palaba amo na nang tinae. Okay, amo na siya ang usual kuno nga nagakapilas. Okay, before nila Nurse Molly, according sa mga research kag Ma'am Lily, inang formerly and primarily ang ulcer kuno is thought to be caused kuno sang stress, sang coffee, sang spicy foods. Amo na kuno ang nagapanguna, but then subong kuno klarado na nga 60% sang mga peptic ulcers cause na siya sang bacterial infection nga ma-cure man. Ini siya nga bacteria tawag ni sa iya amo ni ang Helicobacter pylori or H. pylori. Na-establish ni siya nga leading cause ng peptic ulcers in early 1980s pa. It was found man kuno nga nadiskubrihan man nila nga makakos man ni gastritis, bali inflammation sa imo da nga stomach lining, ang imo nga tiyan lining sa imo nga stomach. Kag sa aton kuno Asian population, ang H. pylori makakos ni cancer of the stomach. So do ka delikado sa iya.
Nurse Maribeth, dali lang. Lain man na yung gastric ulcer. Amo man na siya. Ang gastritis ya, inflammation. Oh. Ang ulcer ya, na ulcer na pilas gidya. Nabuhuan na. Oo, amo na siyang cause sang Helicobacter pylori. Amo ni siyang bacteria. Okay, ano ni siya nga klase bacteria before kita magpadayon sa other causes? Ang tsura yan ni ko, no? Spiral shape ni siya nga bacterium kay singular mo kun many bacteria. Spiral shape nga naga-live ka naga-grow sa lining sang tissue sang aton nga tinaid ang stomach. Malidira gid siya gali naga-live. Ara na da siya. Spiral daw naga-elongate nga liptipulon siya pero gapalaba. Na. Kag ang iban kuno nga tawo na infect ni siya Nurse Molly, but then over the years wala man sila nag-develop or naga-show sang symptom nga may infection sila. Kag ini nga organism naga-persist ni siya sa madamo nga tuig before kuno ang symptoms mag-develop according sa study na. Again, ang other nga cause sang sini nga peptic ulcer is said to be 20% kagina 60% ang Helicobacter pylori. Ang 20% NSAIDs na Nurse Molly inabalang non-steroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin kag ibuprofen. Teka balo na kamuna mo na ginainom ta sakit aton lawa, sakit aton ulo na ginainom ta na. Ang aspirin niya sa mga high blood na usually kay tungod nga nagapalasaw na siya sang dugo. Grabe gini siya mag-cause sang sa to anay sa planakit man sang lawas, aspirin. Oo. Kag ang another kuno nga 20% amo na siya ang mga cigarettes and smoking and other no clear cause. So 20, 60 na total siya nga 100. So, let's go to causes or types. Kag types. Ang types ang aton nga peptic ulcer damo siling ko. Ang main gid is number 1, gastric, kag duodenal, esophageal, kag stress ulcer. Okay, sa gastric, ang ano yan ano ang cause? Isa-isahon ta ha, kay ang two main types Ma'am Lily nga usually ginatubuan sang ulcer, ang gastric sa tiyan kag duodenal dira sa first part sang small intestine. Ano ang mga causes? Kung sa gastric, ang cause kuno hyperacidity, kag ginambal mo nagasaka imo acid. Tapos number 2, decrease nga blood flow sa lining sang tiyan. Wala ta kabalo kung nga nagamo na damo sa may tungod sa illness. Siguro. Oo amo na siya. Tapos may ara kapag decrease secretions of mucus, bali ang pagpagwa sang mucus sa tiyan daw decreased. Jutay lang. And number 4, stress. Ari nagsulod ang stress. Oo, dala na kita dala tanan. Kagang mga mataas nga posisyon sa trabaho, di ba? Sa working place. Ang presidente sa Pilipinas. Diba kasi sa stress. Okay, and then number 5, ari gibutanggid. Chronic use of alcohol or aspirin. Ari ginambaga ginabulong. Te sige-sige nga paggamit sini. Kag sige-sige nga pag-inom, makakos na siya gastric ulcer. Hindi lang aspirin kung mag-inom kasi na nga wala unod imo tiyan, makakos na sa niya. Amo na hambal sa doktor dapat mag-inom ka, may unod imo tiyan. Makakos siya bleeding sa tiyan. How about naman niya, anong causes sang duodenal ulcer? Ang small parts, ang intestine ng first part. Okay, kagina may hyperacidity man to. Diri sa duodenal, hyperacidity man. And then, another cause, NSAIDs, inibalang non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin, steroids, amo sa makakos na. Tapos ari Ma'am Lily gimbutang, tea, coffee, cola, chocolates. Mga caffeine-rich foods. Tapos smoking, ginambal dire kagina ya sa gastric, ya sa alcohol, ang sa duodenal yan naman ya smoking. Tapos decreased mucosal blood flow man. Kag pareho man to sa pihak, may amo man na sila kag decreased secretion of mucus. And then ari pagid, genetic susceptibility to the erosion of the mucous lining of the stomach. Bale ng genes, sa genes kun familial history sa duodenal na nang susceptible ka ambot silingon daw prone kagid magkaamo sina. Okay. How about naman niya ang esophageal ulcer? Kagina, esophageal or esophageal ulcer, halina ba sa tutunlan, pakado sa tiyan nga tubo. Ang ina siya naga-cause na siya, kundi may ara na ginatawag nga acid reflux. Inablang masiling kang heartburn. Amo na siya, nag-backflow. Nagatig-ab ka ba na permis. Nablang duga kasunog ka. Ma'am Lily, kaagi ko na nga nag-amo ko na. As in ka, nagkalabo sa tutunlan ko, do kainit, bala nga do acid. Grabe, gali ang aton nga hydrochloric
uric acid, no? So, amo na siya mag-reflux or mag-backflow, amo na makakos kasang esophageal ulcer. Okay. How about naman yung stress ulcer? Ang stress ulcer ni siya usually found ni siya sa critically ill or severely stressed patients. Kung may ara, ang mga pasyente nga na confined sa hospital, gakakos man na sila ulcer. Kag may ara man severely stressed, na blang grabing stress mo, kag ginaginambalta na. Okay, ang causes naman niya sang iban pagid nga causes ang aton nga ulcer are over-the-counter, pain relievers, kag osteoporosis medication. Oo. Like ano ni siya ang over-the-counter pain relievers? Yambal naton diri kag gimbutang gid ni sa study, amo ni siyang aspirin again, amo ni ibuprofen, mga Advil, mamo na ginabutang na sa ng advertisement, Advil, mga naproxen, kag mga others pagid, damo pagid. So it's common ang ulcer common sa adult. Acid. Oo na. Oo, tsakto nurse Molly. Amo na avoid tagid siya taman tada kainom. And then osteoporosis meds like Fosamax. Sa bone nila usually, di ba, nurse Molly? And potassium supplements. Amo na siya. So, kinanglan man kutunyo gid ang inyo nga doctor kung may mga bulong kamo nga amo sini kay wala kamo kabalo ang side effect gali makapalain. Okay, symptoms, ano ang makita mo? Ginduwagid niya ang gastric kag ang duodenal. Ang gastric sa tiyan, duodenal sa tinae. Ano ang simptoma? Kung may gastric ulcer ka, ang pain ara siya sa epigastric area. Magsiling ka epigastric sa sulok-sulok, di ba, Ma'am Lily? Nga nag-radiate sa imo likod. Ang iya naman niya kaduodenal ya, ang pain ara lang siya sa sulok-sulok. Wala siya nag-radiate sa likod. Okay, sa gastric, ang pain nagaka-aggravate after ka nagkaon 30 minutes to 2 hours. Bali nagkaon ka na. After 30 minutes to 2 hours, nagsakit ang imo tiyan. Okay, amo na siya, ang simptomaya. Ang pain or discomfort naga-continue at daytime. During daytime, naga-continue siya. Tapos, ang pain nagaka-relieve sa antacid. Kag, ang tawo nga may gastric ulcer, may weight loss, may vomiting, kag in severe cases, may bleeding. Okay. How about naman niya sa duodenal? Kag ginaginambal, nga ang pain sa duodenal ulcer, ara lang siya sa sulok-sulok, pero burning or sharp. Do ka sharp sang pain. Tapos, ang another symptoms is may acid reflux, amo ng heartburn, naga-backflow, nagatigab ka. Amo ni siyang pinaka-noticeable nga sign, Ma'am Lily. Kung may amo kasi na, pero may kaga-bloating, nga daw nagatigab kasi na. Okay, ang iya nga pain is intermittent. Magsiling ka intermittent, nagadula-dula. Pero, ini siya nag-occur frequently at night when the stomach is empty. So, kaginaya sa gastric ulcer ya, kung nang nakakaon ka, nagsakit. Ini naman niya sa duodenal, kung wala unodin mo tiyan, gasakit. Kag kung makakaon ka, madula ang pain. Okay. Pain is aggravated by fatty foods. Fatty foods sa mantikaon, pero ma-relieve siya sa other foods nga hindi fatty, kag ma-relieve man siya sa antacids. Okay, another, may feeling na ang mga tao nga may gastric ulcer, may feeling na sila nga hot water bubbling at the back of their throat. Amo na siguro ang gatigab no, the bloating nila nga nagatigab sa kanila heartburn. Wala, pero may ko gatigab. Si Miyari, kanina nagisugod na. May hara ko siguro. And then, kaginaya sa gastric ulcer ya, ang tawo ya may weight loss, diriya sa duodenal ulcer, ang tawo may have weight gain, kay tungod nga na gina-increase nila ilakaon, kay ka-relieve sila kung may uno nila tiyan. So, amo na. Pero okay. Burantoy ilat. Hindi man, pili-piliyon na nila. And then, note, sometimes kuno ang ulcer may produce no symptoms at all. So delikado no. Kag ini siya wala ka nagali kabalo, nagaginuwa na lang through sa imo pamuson kag suka. Kay ang iban nag-vomit sang bright red nga vomitus nang nagsuka ka, may dugo na. Kag ang impamuson may black tarry stools, dodaan na siya nga dugo. So ini siya first sign ni siya nga nagasuffer ka na sa bleeding ulcer. So this is an medical emergency. Dapat makadto ka sa doctor. Okay, how about ang complications kung hindi ni siya matreat?
Ma'am Lily, may araiban nga pawala lang. Ari ang tatlo ka major nga complication. Number 1, hemorrhage or internal bleeding. Amo nang ginambal naton. Nga may bleeding kay ti kung gipabayaan mo da di ba kagina na pilas, ti kung magsigi-sige na da pilas mabuslot ang imo tiyan, may hemorrhage nga matabo. So delikado. Number 2 nga complication, perforation and infection. Magsiling ka perforation amo na nabuslot. Tuhok na gid. Oo, nabuslot Perforated na. Oo, peptic ulcers can eat a hole. Kauno niya imo tiyan, may buho na da through the wall of your stomach or small intestine. So ini siya kung matabo, it will put the person at risk for serious infection. Siyempre, serious, gid ikay nabuslot imo tiyan, di dapat, sa sulod sang tiyan, dapat, ano na da, inang sterile na da nga area, tinlo. Ti kung mabuslot na, outside sina, may mga kagaw. Ti, may matabo nga, peritonitis, magsiling ka, peritonitis sa tiyan, infection. May inflammation na. Ang ikatatlo nga complication is obstruction or scar tissue. 'Di ba kung may ulcer ka, maka-produce na siya sang scar tissue. Tiini siya nga mga scar tissue, ma-block kining ang paglusot sang mga food kag ma-obstruct mo. Kag ang may feeling ang tao nga nagadasig siya mabusog kag naga-vomit siya kag naga-lose weight. So kadelikado sang iya nga mga complication. Okay. Kung magkadto ka na sa doctor, ano ni siya nga doctor ang kadtuan mo? Nurse Molly, ano gani nga doktor ang kadtuan nila sa mga may masakit sa tiyan? Aton nga internist. Oo, ang aton nga internist nga kag gastro nga doktor. Gastroenterology. Yes, gastroenterologist. Amo na siya nag-specialize sa mga masakit sa tiyan. Okay. Ang mga diagnostic test, mahatag ng doctor simo diagnostic test, 3 kabilog, urea breath test. Though usually wala na diyan Nurse Molly, no? Sa States lang ni siya ya. Bali ginapakaon ni ang tawo sang something nga nag-contain sang radioactive carbon. Kag ining H. pylori ang ginambal tani nga bacteria sa tiyan, gina-breakdown niya niyang substance nga nagasulod sa aton nga tiyan. Kag later on ang ining nga tawo nga ginpakaon sang carbonated nga food, ginapa-blow ni siya sa bag, kag ining nga bag ginasilyuhan ara day mo bali ginhawa. So after sini i-check na nila sa laboratorio kung infected ka sang H. pylori. So, amo na ma-diagnose kung amo ginang cause ang imong ulcer. Number 2, kung lala na gid, let's say naga-bleeding ka, nagasuka ka na, i-endoscopy ka. I'm sure ang iban sa inyong kapamati ka, balo na kamo sang endoscopy, laba-laba ni siya something nga tube nga may light sa punta, ipasulod ni sa imo through sa baba mo padaog to sa mimo small intestine. Kung may makita ang doctor nga ulcer, makuha na siya sang sample sang tissue kag ipabiopsy na siya kung may H. pylori ang imo nga stomach lining. Okay, number 3, barium swallow. Ano ni siyang barium swallow? Bali ano ni siya i-perform ni siya sa x-ray nga department. Bali ginapainom ka na sang liquid nga daw white liquid nga contain barium, kag i-x-rayhan ka na, kag makita na siya sa x-ray ang outline sang imo nga tiyan, kundiin ang digestive tract mo bala Ma'am Lily, gina-outline niya na alin sa imo tutunlan panaog pakadto sa imo nga tinai, makita na da kung may ulceration mo na siya. Okay, another treatment, mga treatments yan, naga-include medication or surgery. Ang surgery kung delikado, naging nga lala, naging ulcer nga need ka resection, ikwaon may ulcer nga part, kag kung madala pa lang sa medication, ang ginabulong amo ini. Ang ini nga mga medication ginhambal gidiri, ang mga meds bala Ma'am Lily nga naga-heal, duwa ka klase mo, ang naga-heal kag naga-relieve sang ulcer. Ang naga-heal sang ulcer amo ni sila ang proton pump inhibitors. Bali amo ni sila ang naga-reduce sang acid kag naga-block sang action sang parts sang cells nga naga-produce sang acid. Bali gintawag nga inhibitor kay gina-inhibit yang pag-produce sang acid. Amo ni sila ang omeprazole, damo ni sa inyo ginresetahan, no? Kilala nyo na ni omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, basta may mga prazole, amo na sila ang naga-heal. Note lang sa naga-inom sa bulong amo ni for long term na bala nga use Ma'am Lily. Oo. Careful lang kamo kay tungod nga naga-increase ni sang risk nyo for hip, wrist, and spine fracture. Wow. So, delikado. Again, ask your doctor for the side effects kag kung anong dapat nga himuon kung amo ina ang matabo. Next, ang naga-relieve naman niya. Kaginang naga-heal, subo ang naga-relieve naman niya sang
acid. Amo ni silang ginatawag nga antacids. In other words, anti-acid. So, antacids for short. Ini sila gina-neutralize na nila ang acid sa stomach. Magsiling ka neutralize daw ginapa palasaw ang ka potent balasang acid sa imong tiyan. Ini sila amo ni ang mga sample lang. Basta mga antacids, mga Criminal S. Amo na sila. Pero depende, kay may side effects na sila nga constipation kag diarrhea, depending sa ilang main ingredient. And again, ask your doctor for side effects. Amo na gina-encourage ka mo naman magpakonsulta ka mo, ask your doctor for the side effects ng medication. Anong action, paano kaunon, kung may mga bulong or may mga pagkaon nga nagakontra sina. Hindi ka mo mahuya kay basi bala pag kadto nyo sa doctor, huu lang ka mo. Ask, gid, ask. Okay? Another note sa antacid, ang antacids naga-provide lang siya relief sa symptom. Hindi siya naga-heal sang ulcer. Naga-provide lang siya relief. Ang naga-heal sang ulcer, amo ni sila ang mga amo ni sa kaginang ginhambal ko nga omeprazole, including mga ranitidine, mga santak. Amo na sila. Okay, so amo na siya sa parts sang medical, sa mga doctor. How about naman niya sa imo as tao, what you can do? Parimuon mo para nga it's either ma-prevent or ma-prevent ang pag-aggravate, paglala sa imong ulcer. Amo ning imuon mo. Syempre, again, ang imo nga diet. So, choose a healthy diet, Ma'am Lily. Again, full of vegetables, fruits, whole grains, kag hindi magpatama sa mga moderate intake of coffee, coffee, tea, cola, chocolates, moderate lang. Hagan-hagan lang. Hagan-hagan. Another thing, i-control mo ang stress kay tungod ang stress nagka-cause na. How you would control? Kay examine mo kung ang imo life nga nag-determine sang sources sang imo nga stress. Let's say aga pa may tawo nagapinangakig, di ba maka-cause man ang stress sa imo gapamatik lang gapinangakig. So palayo-layo ka na sina nga tawo. Be not di ba ara na sa Bible kuno nga hindi ka magupod sa angry person. Wala na. Kibati ikaw os nga bon niya man. Ara na. Okay. Exercise. Ma-fight mo ang stress with your exercise ka nagabalas ka, naga-release ka sang toxin. Again, tapos ma-spend time ka with your friends, especially friends bala nga happy na siya nga friend nga ka may humor, nga good bala yung humor, hindi mga green humor. Kag mag-write ka journal. Inhale, exhale. Oo, nan. Kag kung isa nagkakalipat na tama ginawa, no, do gina-hold na lang breath. Subong, inhale, exhale. Bago agid. Okay, another. Don't smoke. Ma'am Lily, di ba, ara, na ginabutang sa DOH, ginapalapnag na sa programa ng anti-smoking gani. So, don't smoke, kay maka-increase siya sang stomach acid. Okay, and avoid and limit alcohol. Ano na siya? What you can do? Amo na madumo. Okay, do good for yourself. Do something good for yourself. Amo na. Kabalo ka na common sense. Inom permi tubig. Yes, so Ma'am Lily, kagkaon gid sa tsakto nga oras. Oo, hindi magpa ano na gani, magpalipas-lipas, gutom-gutom kay naga-increase sa, di ba, Nurse Molly, sang gastric acid mo. Tikon wala da sang itunawon, tingi mo nga tiyan nga. Ang ang aton nga tinae, gasigilan ni siya galing niya, di ba? Gaamo ni siya sige, bagiranay na sa, di ba? Ano na siya, involuntary na yung work niya. Oo, magsigig ka involuntary, hindi mo na mapunggan. Gasigilan na siya. So, kapag iranay, ang imo tinae. Yes, kung kung wala na siya sang tunawon nga pagkaon, amo na siya nga duwang lining, amo nga kapag iranay, na dira gahalin nga mapila siya. That's true. Thank you, Nurse Marie. Nurse Maribeth, may pasyente nga nagpakonsulta sa doktor. Sinisang doktor dire, kay ginpamangkot ang upod, anong ginabatyagis ni, basta kapranakit lang na kunong akalawasan. Sinisang doktor, din sining sakit dire, oo doktor, dire, oo doktor, dire, oo dire. Sinya guys niya, all doctor, all sir doctor, all. Sinisang doktor niya, kabalo ka na gali mag-diagnose mo. Balatian, all sir mo, all sir, pranakit ni di, tanan, all sir. Kabalo ka na mag-diagnose mo, balatian, puli ka na. Manawag gali sa doktor, imbis nga doktor sir na. All sir. Okay, so amo nga ton nga topic about ulcer. So kabay
pay pa may nakuha ka mo no nga inablang hindi ka mapalipas kaon kagkaon ka mo sang tsakto kag paano lang pabalo sa mga kabataan diri sa TCA usually na sila kay mga bata pabala gusto nila nga niwang sila hindi sila magpatambok totoo da mo gina miss gadayat na siya miss kay para nga nang slim kay amo nang gina-promote sang kalibutan nga dapat ang body type nga sundon ta mga niwang nga mga slim kay para daw model so it's not tsakto it's not right nga magpalipas ka para magniwang ka makaon ka gidya kung gusto mo nga hindi ka magtambok i-lesser mo lang imo nga kanon ni carbo kag pero sa kabataan naton kay gina ay nang ila muscle yang ila need for energy ara pa so hindi ka muna magtambok hindi magpatama madula pa niya mga baby fats niya why nakaso kung may mga baby fats energetic ka mo you need strength correct kinanglan yun yung mga carbohydrates na notice ko pala Miss Beth no ang topic ni Mother fallacies of food during fallacies during pregnancy. And ako naman niya dental health. Imo naman niya ulcer. Though somehow may connection, no? Correlate mo siya. Kaya wala rin na mag-istorya. Mansig. Amo na. So, pabili. Kaya, ti namin gidya pabilin kita nga mapag-gross, no? Kay, kung ara ka sa hospital, galigid ka dako lang imo handom nga makagwa dira ti kun ang imo balatian hindi magwarrant nga makagwa ka pa hindi ka hindi nga pwede pa hindi ka magwa ti ikaw lang ang kaluluoy kay handom mo tani makalagaw-lagaw man makaano pero tungod sa imo masakit hindi ka dira makalin nadumduman ko nga ako nga amiga bala sang last week lang namon ginlubong inang primero ang yas bala masakit kadasig lang mo ginkuan niya pancreas tapos affected ang niya nga tinai kay nagpililit na niya tinai ginpang pangwa ng tinai pang utod-utod ay wala lang sa nagtiner ng mga 7 to 8 days lang tipok siya pagtandog sa iya nga kwan reklamo man lang to sa siya tiyan nga daw tingala ko nga ganiwang lang siya manager na sa sang family planning clinic dira sa kwan bata patay siya. So, Ma'am Lily, what can you say with your sa gihapon pabilin kita karon very tempting bala ang mga pagkaon. So kinanglan ara gid sa imo hindi ka dinalok-dalok sa pagkaon kundi kinanglan with moderation kaon ka man pero tagjutay-jutay lang. Hindi kay luwas nga kung maka-uyal ka sang ice cream daw halos uroton mo isang galon. Hindi na amos na kay sobra naman ay Ma'am Lily may ang tubo karon bala may cane juice ako bala bakal ko sina katamis sugar cane juice na katilaw ko katamis pero kay ti daw organic lang sa wala man sa sugar nga additional wala bala plain lang gid ti daw nabasa ko man mayo gani si diabetic ko no ti ginatanaw ko man iya bala sound protein hindi ka lang magsigi gid inom kada adlaw kay balaan mo ng mga sweets man na mo. Ikaw, Nurse Molly? Sugar na siya, good sugar. So ako, no, even sa aton mga toddlers, kinanglan halungan nato ng ilang dental health. Kaya nang paano sila ka padayon sang ila, dabi nga kabuhi, di pa mo gina kung gasakit ilang hipon, no? Oo, kung sakit unto mo, affected tanan. Tanan, bisan punta sa buhok mo daw, lang kay last ko nga sakit ngipon, grade 3, wala na dahil. Tandaan niya, gid ba grade 3? Ti, inang, bisan kita nga mga dalag ko na inang halungan aton nga lawas bisan na lang sa aton ngipon paano takakanta sang pagdayo sa Ginoo kun gasakit aton ngipon sungaw imo tingog na so halungan naton lawas para nga may strength kita makaalagad sa iya. Thank you Nurse Molly. And as for me, knowledge is power. Kagini nga power kuhaon naton sa John 3:36. Ang hambal ni John the Baptist sa siyang cousin ni Lord Jesus Christ as human being diri sa earth. Hambal niya, he that believes on the Son, si Jesus Christ, has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. So sa simpleng hambalanon, kung sino ang nagapati sa anak sang Dios nga amo si Jesus Christ, may everlasting life. Kag ang wala nagapati sa anak sang Dios nga si Jesus Christ, wala sang kabuhi nga everlasting. But ang
kaakig sang Ginoo magapabilin sa imo. And so Nurse Molly, amo na ginhambal nga God has his own dealing to each one of us. At least ang ginambal ko before nga, at least we are given at least one chance to know him. Kag na-remember ko hambal sa una ni Pastor Pete sa iyang wali, sa mga wali before, ambalya, God will always establish his purpose no matter what sa atong kabuhi. So bisan ano ta kapalagyo, bisan anong imuon ta, mabalik gid gyapon sa iya. Kag mangin sorry na lang ta kung wala ta naging pati nga will niya, kasi uli mo tong hambal ni Pastor Pete kagina nga magtubang na ta sa iya, mahinulusol ta nga atani ginhimo ta na tani kitaya mahinulso lang taya, pero how about sa wala nagpati kay Jesus Christ, hindi lang niya hinulso nga kung ano ya, kay kundi mabagrot ang ilang ipon sa bilog nila nga eternidad sa lake of fire. So amo na ginhambal namon sa inyo nga nagapamati nang wala kami nagapadayaw nga kami gahambal kami nga saved na kami, kundi gusto man namon makaamo man kamo sina makaangkon man kamo sang kaluwasan, kay ti amo na bala we humbly say nga we've been lost but now we are found in Christ. Nga kamo man makita nyo na kay ti kabudlay na isang kalibutan, kabudlay sang panahon nga we hope ari sa inyo ginahambal na ang kamatuoran, wala na kamo sa pangitaon nga iban nga kamatuoran, ari na magpati lang kamo kay Lord Jesus Christ, and ang will sang Ginoo nga i-obey ta siya kag patihon ta gid siya. Amon na sa Lake of Fire mailang tukon inang hindi ba maunay inang maunay na lang kiwi mo ba kay di ka nakabagrot. Mamlili. Sige. Ano ba lang na sila nga Lake of Fire? Right now, let's stop and think nga right now may ara na sa impyerno. Wala pang Lake of Fire sa ano pa na Judgment Day pa na. Pro subong may ara na sa impyerno. Ti ano ay ang ilagang ginabatsyag. That's what we should put in our mind nga muna bala ang true witness ni Jesus Christ may burden para sa mga losts. So kita makinanglan hindi ta na mauntaton nga ma-share ta sang gospel sa mga lost. Okay, so salamat gid sa pagpamati nyo sa sini nga palatuntunan sa sini nga programa ang Community Hour. Kag nagapasalamat gid kami kay Pastor Pete sa gihapon, ang amon nga technical assistant, ang amon nga encourager, ang amon nga supporter, everything tanan, ang amon nga supporter. Kay kung wala siya ti kabalo kami pastor kung kisa nagabag down ka man, but then ang Ginoo yang imo encourager. And I hope nga madamo kita nga nagapush kay pastor pababaw. Okay, kag salamat man sa Ginoo sa sini again nga opportunity nga ginhatag niya sa aton. And on the next Sunday aton ang anniversary, imagine ang TMBC is going to 36 Pastor Pete, celebrate. We're going to celebrate. So kalawig na sa aton. So what have we done? Pero salamat sa Ginoo nga may radio ministry on our 36th anniversary. Okay. So sa inyo tanan, salamat gid sa pagpamati. Kag dira man sa nagapamati via www.livestream.com/TMBC Radio. Salamat sa inyo pagpamati sa inyong program Community Hour.